Congressman, ito na lang po, impeachment complaint, no? Na kasama po ang bayan muna dito po sa second impeachment complaint. Mukha pong klaro ho naman, di ba? Meron daw hinihintay na fourth complaint, hindi dumating. So, na-refer na ba sa Speaker's Office? So, ano ho ang inyong damdamin muna ngayon? Mukha ho ba talagang dead na ito? Wala na itong pag-asa ngayon? Bagamat meron yatang vigil ang ilang pong mga progresibong grupo sa Kamara and still hoping for the best na mailusot ang impeachment complaint at mai-transmit sa Senado through the fast track means na 103 votes lamang o pirma, wala na pong hearing ng Justice Committee. Yes. Una muna, ano ba ang nangyayari ngayon? May narinig kami, Ted, na ngayong araw daw may posibleng galaw. Yung 103 votes, no? May posibleng galaw. So, let's wait for that. Is it too late? Sa akin hindi pa, Ted, kasi ganito yon. Ang term ng kongresong ito is up to June 30 of 2025. Diba? So, up to June 30. Ngayon, Can the Senate hear an impeachment complaint after the election? Say, mag-convene sila, kasi mag-convene sila June 4 eh. Can they convene on June 4 and hear the impeachment complaint? Yes, they can. Kasi term pa nila eh. Hindi pa ito, they have still the jurisdiction eh. In fact, ang kagandahan, Ted, ng June 4 yan ma-hear kasi medyo late na ngayon. Magre-recess na ang Congress bukas eh. Wala na talaga eh. Magre-recess na sila. So, kung June 4 yan gawin, pwede ba yon? Yes. At tapos ng election nun. So, I'm sure the senators will no longer have electoral considerations in their decision. Sabihin, either talo ka na o panalo ka na, di ba? So you don't need to isip ka, paano bang boto ko sa Mindanao? Paano ba yung ganon? Wala ka nang iisipin ganon. And secondly, ay malakas ang impeachment. So kahit isang ground lang, kahit nilang tapusin yan in 2 weeks eh. Kung gugustuhin nila. Kung gugustuhin. Sa corona kasi, it took us about 4 to 5 weeks. Pero 4 grounds yun. Kaya tumagal. Kasi 4 grounds, ang haba nga talaga. Pero kung 1 ground lang, 1 to 2 weeks, kaya nila yon kung gugustuhin nila. So pwede nilang tapusin yan by June 30. Yun ang legal opinion ko, Ted. At hindi legal, it's a constitutional opinion. The term of Congress has not yet ended, so they have the jurisdiction. Okay. Na pag ang Korte Suprema, pag ang term ay mag-i-end ang isang justice somewhere, kahit pag hindi pa nag-end, may right siya na magpirma ng decision eh. In fact, kahit palitan mo yung Korte Suprema, ang justices nila, halimbawa nag-term out na, may jurisdiction pa rin ng Korte Suprema sa petition mo. In the same manner, sa Senate, pag bigay na yan ng 1/3 today, kung totoo man yan, or sa June 4 mismo, pagbalik, then the Senate has the power and the jurisdiction to hold a trial at least until June 30 of 2025. Okay.